Malapit na nga matapos ang aking pinapagawa dito sa second floor, kaya naman mabuhay. Ako po ito si Eds and welcome sa panibagong araw, panibagong Istorya! Kaamats, alam kong excited ka nung makita ang house update dito sa aking pinapagawang renovation sa second floor. Kaya naman kaamats, hindi ko napapatagalin pa at bibigyan ko na kayo ng latest update dito sa second floor. Medyo malinis na nga at maaliwalas dahil unti-unti ko na naitapon, naalis yung mga kalat dito sa second floor. At dito naman sa aking kwarto ay nagkaroon na ako ng layout kung ano nga ba ang kanyang magiging itsura. Pagkatapos ay yung mga damit ay naayos ko na din. Pero yung plastic cover dun sa aking kama, hindi ko pa inaalis kasi wala pa akong matino at bagong na cover ng kama. Yung mga Jorabox ko, inalis ko na dito kasi ipamimigay ko sa akin mga kapatid. Iniwan ko lang itong Jorabox na may cabinet kasi mga na rin itong hangiran. Dito naman sa aking kusina ay maayos na din at nalagyan na ng mosilya yung ilang part ng pangit dito at yun na lamang sa likod ng mga Jorabox ang kanilang gagawin tsaka yung side na ito. Pagdating naman sa kesame na ikabit na din yung mga ilaw na order ko sa TikTok. Medyo maliit nga lang yan kasi akala ko medyo pangit tingnan pero sakto lang pala. At ngayong araw, naisipan ko na ipatapos yung ilang pa sa mga bahagi ng kusina ko dito kay Kuya Marlon. Dahil siya ay medyo payat at pitit, siya naman ang kasya dito sa aking terrace kung saan meron siyang grills at kailangan niya lumusot doon kasi sa labas nito ay meron pang mga butas na kailangan niyang tapalan ng PVC ceiling or PVC wall ang aking pinalagay pansamantagal. Habang nagpapagawa ko ito sa second floor, alam niyo ba, itong aking magulang na si Mother, talagang napaka-supportive niya at napakasipa kasi yung mga kalat agad niyang tinatapon kasi sabi niya kapag daw hindi niya ito ginawa ay baka dumami pa yung kalat. So ganun kasi po si Mother. I love you Mother, you're so the best. Alam mo yan, mama, chup chup. Nabanggit ko nga sa isa kong vlog na itong kusina or sa kesame dito sa aking kusina ay hindi kasama dun sa 25,000 na ilalagay nila. Kaya ang naging labanan nito ay arawan at medyo talaga na-stress ako dito sa kusina. Ayoko na lang mag-talk pero ang mahalaga sa akin ay natapos ko. Kaya nagpalit ako ng taong gagawa at si Kuya Marlon na lang gagawa dito kasi nakita ko yung liksi, yung kilos niya ay talaga naman the best. Kaya siya na lang ang kinuha ko. So dito sa second floor ay talaga meron ng lababo at meron ng CR. So hindi ko na kailangan bumaba para gawin yung iba pa mga bagay kasi dito talaga ako maging isang full-time mother. At ito nga pala yung itsura ng labas ng bahay namin na pinapagawa ko kay Kuya Marlon. Yung labas niya nalagyan niya ng palitada, nalagyan niya ng wall ceiling and everything. At yung mga busay kanyang tatapalan. Malayo na pero malapit na maubos ang ating pera. Pero sabi nga, God is always a good provider. Kaya naniniwala ako na matatapos ko to at maraming pang blessing ang papasok sa akin. So dahil kaya tight budget na ako, itong aking kapatid na si Liit, saktong Saturday ito ay pumunta sa bahay at sabi niya, Bes, punto naman kita magmasilya basta ikaw na bahala sa labor ko. So sino ba naman ako para tumanggi at talaga naman siya na nagtapos at naglagay ng masilya. So ito yung mga nagawa niya. I'm so proud of you, Beshily. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko ng 10 palakpak kasi nagkapaglagay ka ng masilya at medyo maganda na talaga yung aking kusina at hindi na medyo pangit katulad before. Kaya I'm so very excited nang matapos ito. So ang plano ko dito sa taas ng aking lababo, maglalagay ako ng mga cabinet kung saan ko ilagay yung aking mga utensils, yung aking mga gamit sa bahay. Doon nga sa dating gumawa dito sa aking kusina, talaga naman yung kisame dito sa CR ay napakalapit na sa ulo mo. Pag tumingila ka, kaya pinaulit ko siya at talaga na-stress din ako dito. Pero buta lang na ihabol. Konting pahit pa ng masilya at matatapos na ang ilang bahagi ng pader dito sa second floor. Kunting impis, kunting linis ay talaga naman feeling condo na itong aking second floor. So medyo naglilinis pa ako dito at talagang iniisip ko pa kung saan ko ilalagay yung mga gamit ko dito, kung dito ba yung aparador, ipapasok ko doon, etc. So andun na ako sa point ng buhay ko na I'm very happy and contented sa lahat ng mga nangyayari sa aking buhay. Thank you so much Lord, napakabait niyo po sa akin and promise ko mas lalo ko pa pong gagalingan. Muli ako ito si Eds, ang inyong kaamak sa lagi may top at ganun. Bye bye!